mula sa FNRI, kino-cost out lang nila yung items doon, pero ina-assume nila na ito ay prepared at home. So kunwari, di ba, magkasama tayo sa DOST budget hearing, kung naalala ko, ang almusal, scrambled eggs, parang rice, scrambled eggs, and dilis yata, and kangkong. Parang ganun yata yung pagkakaalala ko. So, ang kanilang assumption is prepared at home itong meal na to, and at the same time, yung cost is only the direct cost. Ibig sabihin, 64, Madam Speaker, ay talagang hindi yon katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. At the end of the day, baka naman hindi natin kailangan ito. Baka naman for internal use na lang itong food poverty threshold kasi hindi natin naiintindihan eh. Pero yung income threshold is mas madaling intindihin. Hindi po ba? Kapag sinabi natin na ang income threshold natin ay 15,500 per. At hinahamon nga natin ang NEDA, Madam Speaker, na kahit na isang buwan, mamuhay ng 64 pesos a day na meal kung talagang kakayanin, no? At magiging malusog pa rin. Kasi tayo nga na mga halimbawa yung mga nasa opisina, mga nagtatrabaho, kailangan nating maging healthy para makapag-isip tayo ng maayos, no, para sa ating mga kababayan. Okay. So ang sinasabi po, Madam Speaker, ng Ibon Foundation na at least 90 pesos yung kailangan ng ang isang family of 5, no, na para hindi na siya ituring na food poor. So doon sa mga criteria ng NEDA, Madam Speaker, doon sa pagdetermine ng 64 pesos. Ano nga po ba yung pinagbatayan ng 64 pesos? Kasi kahit yung NEDA, kahit po, Madam Chair, yung DTI, tinanong ko din, based on consumer products, kung yun na lang yung bibilhin ng ating mga kababayan, sa halagang 64 pesos, ay ano ba yung menu? Di ba? Kahit na yung noodles, ngayon ay 10 to 15 pesos yan, depende sa grams or sa timbang. Yung kape din, depende kung ito ay 2-in-1, 3-in-1, di ba? So hindi naman yan 7 pesos lang. Or yung noodles na 7 pesos, tapos meron pa bang kape na 5 piso o 4 na piso. So, wala, no? Hindi natin makikita. Kahit na yung kangkong na sinabi ni Mr. Speaker ng ating sponsor, yung kangkong, pag pumunta ka sa palengke, yung isang ganon, yung isang bugkos ay 20 pesos. No, 20 pesos na yung isang bugkos ng kangkong kung gusto mo magluto ng adobong kangkong, no, na medyo meron namang sustansya. Kaya lang yun na lang ba yung araw-araw. Kahit pa yung tokwa, no, a substitute doon sa meat. Yung tokwa, Madam Chair, yung maliit, 3, 10 piso, no, nung yung tokwa, kung gusto natin ng Kahit pa yung toge, Madam Speaker, distinguished sponsor, kahit pa yung toge na kalahating kilo, yun na po ay 20 pesos. No? Kaya talagang talagang yung 64. So, kaya nga, ano nga po ba yung pinagbatayan ng 64? Paano po ba kino-compute itong ng NEDA, hindi ng DOST. Kasi sa DOST, hindi talaga sila naniniwala na yung 64. Pero yung NEDA po, bigyan nyo nga kami na, i-educate nyo po ba itong representasyon na ito at ang taong bayan? Paano nyo po ba nakukuha yung 64? Ano po ba yung mga factors? Well, again, Madam Speaker, Your Honor,
kumbaga po sa boxing, sumuko na nga ang NEDA. At sinabi nila na magre-review na po, at ire-review na talaga nila. But again, para lang sagutin ang inyong tanong, matapos nila makuha yung listahan ng mga food items, doon po mula sa FNRI, kino-cost out lang nila yung items doon, pero ina-assume nila na ito ay prepared at home. So kunwari, di ba, magkasama tayo sa DOST budget hearing, kung naalala ko, ang almusal, scrambled eggs, parang rice, scrambled eggs, and dilis yata. And kangkong. Parang ganun yata yung pagkakaalala ko. So, ang kanilang assumption is prepared at home itong meal na to, and at the same time, yung cost is only the direct cost. Ibig sabihin, hindi pa po kasama dyan yung pamasahe kung ikaw ay namalengke at malamang namalengke ka. Panluto. Tama. So, hindi pa kasama ang gasol, yung LPG. So, ganun po. So, meron mga ganong mga hindi na isama. Kaya nga po, talagang kailangan talaga natin repasuhin itong ating pinag-uusapan. And at the same time nga po, ang akin nga is, paano natin pag-uusapan ng isang menu sa isang lugar na hindi naman siya readily available, di ba? So, yun ang mga palaisipan. So, at the end of the day, baka naman hindi natin kailangan ito. Baka naman for internal use na lang itong food poverty threshold kasi hindi natin naiintindihan eh. Pero yung income threshold is mas madaling intindihin. Hindi po ba? Kapag sinabi natin na ang income threshold natin ay 15,500 for a family of 5 per month, kapag pinag-uusapan natin ang income threshold ay 13,500 for a family of 5 per month, mas madaling intindihin. Ibig sabihin, ito na ang sukatan ng kakulangan. Na ibig sabihin, kapag nandun ka sa 13,500, ikaw na ang, kumbaga, kapag lumagpas ka ng kaunti doon, ay nakaahon ka ng konti doon sa poverty line. Parang ganon. Pero yung food poverty, mas mahirap. Kaya sabi ko sa kanila, baka naman for internal use na lang ng NEDA. Okay. Thank you po, no, yung talagang hindi madali at hindi madaling tanggapin nga itong 64. So, siguro bago magpahayag ang NEDA ng mga ganitong mga idea, ay maging lumapag kayo sa ground at subukan nyo, no, bago nyo isabihin yung ganito, itry ninyo, no, sa sarili ninyo kung kaya nyo yung ganitong amount, no, at wag natin sabihin kasi Madam Chair, Madam Speaker, maaring kasing ito yung ginagamit, maaring gamitin para ma-determine yung living wage o yung minimum wage. Diba? So, kino-consider lahat yan. Dito nga, no, sa binigay sa atin ng DOLE na report, itong sinasabing food na kailangan po ng isang pamilya na 5, ay 315 na malapit dito sa 64, 320, kasi 64 times 5, so 320 yan. Noong 2021, ang computation ng DOLE, yung para sa food ay for a family of 5 is 315 sa NCR. Sa CAR ay 271 and so on. Nagkakaiba pa yan per region. At yung mga non-food naman, magkakaiba din yan per region. Kaya sinasabi natin dito, Madam Speaker,
na yung computation nung 64 ay talagang mukhang 3 years ago pa yung level niyan. Kung titignan din natin doon sa, hindi naman natin sinasabing tama itong sa DOLE, pero pinagbabatayan lang natin. Kasi baka yaan din yung maging yung batayan para doon sa minimum wage, Madam Speaker. So, hanggang kailan po ba yung review, yung gagawin na review, Madam Speaker? Madam Speaker, Your Honor, ongoing na po ang review. Pero kailan magkakaroon ng baka two parts. So, meron pong currently, meron tayong kinokollect na data, yung CBMS. We're 70% done. So by December, meron na tayong new data at kaya na nilang i-recompute itong bagong thresholds. Pero ang hinihiling ko sa NEDA bilang budget sponsor is before they recompute ay baka pwede na nilang i-submit sa atin ang kanilang proposed or kung ano man ang kanilang naiisip na revision sa kanilang methodology ay pwede na nilang i-submit sa atin sa Committee on Appropriations. Okay. Thank you, Madam Speaker. So, yun lang So, sana naman sana may GC kayo, no? Yung DOLE, yung NEDA, PSA, FNRI, para dito mapag-usapan talaga. Kasi hindi lang pwedeng NEDA lang at PSA lang, di ba? So dapat may konsultahan din sa ibang mga agency para mas ang resulta ay mas makatotohanan at grounded. Ito po bang CBM, yung community-based management system, ano po ba yung hinahanap dito na data? Kasi sabi nyo, pagbabatayan itong CBMS. Madam Speaker, Your Honor, non-income indicators ang hinahanap dito. Kukunin ko lang po ang questionnaire. So, ito po ang indicators na hinahanap dyan sa education, school attendance, at educational attainment, pagdating sa health, kung nagkasakit pa. Kasama din ang food insecurity, ibig sabihin ng kanilang food consumption. Kasama din dito ang kanilang housing, water, and sanitation. Ibig sabihin kung meron bang toilet ang kanilang bahay, kung meron ba silang tubig, electricity, kung ano ang housing material, kung sila ba'y nagre-rent ng bahay, sila may-ari ng bahay, meron bang internet access, meron ba silang access to public transportation, may measure ng overcrowding, kung anong status ng kanilang employment, at yun po. I had reported this to the President, and the President had already ordered the DOJ and OSG to look into the matter. And so the termination of the contract, that's not related. And so the OSG provided an opinion to the BSP. And that opinion is part of that arbitration. But, okay, thank you for that. That gives us some information. How about on the side of PSA? Has there been any fact-finding results, evaluation, opinions on any possible shortcomings on the PSA side?
Yeah, so at the moment, the PSA is of the belief that it is better to do the digital national ID. That is according to the PSA. But I know where you're coming from. Their TOR is to produce the physical ID. Yes. So this is a question that you've been asking me 3 straight years. Madam Speaker, Your Honor. And doesn't the sponsor agree that it's a fiasco? It's a failure. And I guess would it be a fair statement to say that it's been a failure of a project? Would I be too harsh to say that? Well, Madam Speaker, Your Honor, it is what it is. And We were unable to. Is it a failure or a success? It cannot be a success. We were unable to complete the target. It resulted in arbitration. It did not result in a completion. So, and we are currently looking for an alternative.